Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pagsusumakita ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa, dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ika-4 na linggo ng Enero ay National Bible Sunday. Ito'y dineklara ng ating pamahalaan noon pa, noong panahon pa ni Cory. Sa totoo lang, ang buong buwan ng Enero ay Bible Month. Ito'y tinatanggap ng lahat ng mga Kristiyano. Kaya sa buwang ito, at lalo na sa araw na ito, may marami mga activities na ginagawa upang ipaalaala sa lahat ang kahalagahan ng Bible. Kaya may mga Bible parade, may mga Bible quiz, may mga Bible fun run, may mga Bible drama na ginagawa sa maraming simbahan sa buong bansa. Ngayong linggo ay Pro-Life Sunday din. Kailangan talagang manindigan para sa buhay sa ating panahon ngayon. Mayroong maraming mga digmaan na ang layunin ay patayin ang kaaway. Nandyan ang abortion, nandyan ang euthanasia, nandyan ang suicide, nandyan ang death penalty. Ang mga ito'y nagpapakita na hindi na gaano pinahahalagahan ang buhay. Kilalanin natin na ito'y biyaya ng Diyos. Ang lahat ng mga biyaya ay nandyan kasi tayo ay may buhay. Kung wala tayong buhay, wala nang ibang mga biyayang dadating sa atin. Kaya ang basihan ng lahat ng mga biyaya ay ang buhay natin. Ito ang basihan ng lahat ng mga biyaya. Noong dinala ni Moises ang mga tao sa paanan ng bundok ng Sinai o Horeb, nagsalita ang Diyos sa mga tao. Natakot sila. May mga kulog at kidlat at may lindol pa. Sinabi nila kay Moises na huwag na muling magsalita ang Diyos sa kanila. Magsalita lang ang Diyos sa kanya o sa isang tulad niya at siya ang magsabi ng salita ng Diyos sa kanila. Pero huwag nang direktang magsalita ang Diyos sa kanila. Nakakatakot ang Diyos. Kaya nangako ang Diyos na papadala siya ng isang propeta na magsasalita sa mga tao para sa kanya. Pero ang mga propeta ay huwag magbigay ng salita na hindi naman ipinasasabi ng Diyos
paparusahan sila. Sila'y tagapagdala ng salita ng Diyos, hindi ng kanilang mga salita. Magpapadali ni ang Diyos ng isang propeta na tulad ni Moises. Dapat sundin nila ang kanyang mga salita. Ang pangako ng Diyos na may propetang tulad ni Moises na darating ay natupad pagdating ni Jesus. Hindi lang siya tulad ni Moises, mas higit pa siya kaysa kay Moises. Siya ang nagbigay ng tunay na mapang-unawa sa mga batas ni Moises at binuo niya ang batas ni Moises. Ngayong Bible Sunday, pinapaalaala sa atin na ang salita ng Diyos ay para sa lahat at dapat umabot sa lahat. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ito ay ang gabay natin sa pagkilala at pagsunod sa Diyos. Noong pinadala ng Diyos si Moises at ang mga propeta, ngayon, pinapadala ng Diyos ang mga binyagan na maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Pero bago tayo makapagsalita ng Diyos, alamin muna natin ito. Kaya basahin, pakinggan, pag-aralan ang salita ng Diyos. Let us commit ourselves once more to the Word of God. Salamat o Diyos sa biyaya ng iyong salita. Tulungan mo kaming pahalagahan, tanggapin, isabuhay at ipamahagi ito sa iba. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.